Mga kwento ni Felmo. Ako po si Bianca, mula Cagayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento naming mag-asawa sa engkwentro namin sa isang babaeng nagngangalang Lourdes. Dekada 70, tahimik kaming naninirahan ng aking asawang si Charlie sa aming bahay kubo. Buntis ako noon sa una naming anak at talagang ingat na ingat sa akin ang asawa ko. Gayon din ang aking mga magulang. Medyo masela ng aking pagbubuntis at kinakailangan talaga ng iba yung pag-iingat sa lahat ng mga gagawin ko. Parating bumibisita sa amin ang aking mga magulang at binibigyan kami ng mga pangontra laban sa mga masasamang elemento. Sa mga hindi kasi nakakaalam, pugad ng mga aswang, maligno at engkanto ang aming lugar. At marami sa amin ang nababati at napaglalaruan ng mga masasamang elemento na yon. Isa pa, nanganganib din ang buhay ko dahil sa aking pagbubuntis. Batay sa aking ama, lapitin umano ako ng mga nilalang, lalong-lalo na ng mga aswang. Dahil alam naman ng lahat na mabango sa pang-amoy nila ang sanggol sa sinapupunan ko. Binigyan din ako ng kakaibang mutya ng aking ama. Anak, ito ang bertud ng pulang rosas. Nagmula ito sa kakasibol na bulaklak. Palagi mo itong dadalhin kung saan ka man pumunta. Huwag mo itong aalisin sa katawan mo. Ito magsisilbi mong pantaboy sa masasamang elemento. Lalong-lalo na sa mga aswang. Hinawakan kong mabuti ang bulaklak at nagpasalamat ako sa tatay ko noon. Madalas ay hindi sila nagpapalipas sa amin ng magdamag. Umuuwi din sila ng nanay ko sa bahay nila dahil hindi nila pwedeng iwanan ng matagal ang aking dalawang kapatid na Binatilyo at Dalagita. Mahirap na umano ng mga panahon noon at baka bigla na lamang may masasamang taong manloob sa bahay at pagtangkaing patayin ng mga kapatid ko. Hindi rin kasi ligtas ang kinaroroonan ng bahay nila at marami na rin ang mga estranghero na buhat sa iba't ibang lugar. Kaya mahirap nang basta na lamang nilang iwanan ng mga ito ng matagal. Kaya naman hindi na namin sila pinapatagal na manatili sa aming bahay noon at hinahayaan na lamang na umuwi kahit ating gabi. Lumipas pa mga araw at napapansin ko na madalas na din na nagtutungo sa aming bahay si Lourdes na matalik na kaibigan ni Charlie. Dalaga pa lamang ako na ikikwento na sa akin ni Charlie ang tungkol kay Lourdes noon. Ayon sa kanya, ay matalik na niyang kaibigan ito simula pa ng elementarya sila pero kahit kailan ay hindi man lamang siya nakaramdam ng anumang espesyal na pagtatangi dito. Kapatid lamang ang turing niya at hindi na hihigit pa doon. Pero malakas talaga ang kutob ko eh. Simula pa nang makilala ko si Lourdes. Ganoon naman talaga ang mga palagay ng mga babae, diba? At kahit kailan ay hindi kami pumapalya sa mga paghihinala namin sa mga kapwa namin babae. Matagal ko nang napapansin na may lihim siyang pagtingin sa asawa ko. Pero hindi siya ang pinili nito. Kaya naman hanggang mabuntis ako ay hindi pa rin siya nito tinatantanan. Nakikisama naman ako sa kanya dahil maayos naman siyang makipagkaibigan sa akin kaso hindi nawala sa isip ko na nagbabalat kayo lamang siya at marahil ay pakitang tao lamang ang pinapakita niya sa akin para lang kuhain ang loob ni Charlie. Medyo nangingilag pa ako dahil maraming napapabalita sa aming bayan na mga nangamatay na residente at natatagpuan sa mga bakanting lote na wala ng mga dugo sa buong katawan. Inisip nila na baka may gumagalang kung anong mamamatay tao pero iba ang paliwanag ng kaibigan naming albularyo
na si Mang Lando. Nabanggit niya sa amin na marahil manlalayog ang salarin sa lahat ng patayan na nangyayari sa aming bayan. At may pinaghihinalaan siya nun. Yun ang pamilya ni Lourdes. Hindi sana kami maniniwala pero may alam si Mang Lando sa mga ninuno ng dalagang yon. Batay sa kanya, ay isang dayuhan mula sa Samar ang pamilya ni Lourdes. At may nakapagsabi sa kanya na may nakahuling residente sa kanilang bayan na pumapatay ang lola at ina ni Lourdes na mga tao gamit ang kanilang mahaba at magagaspang na buhok na animoy karayom sa sobrang tulis. Isa umano silang uri ng manlalayog na pinaniniwala ang nagtataglay ng mahahabang buhok na ginagamit nila para makapangsipsip ng dugo at lakas na mga tao. Kaya kung maaari umano ay mag-ingat kami kay Lourdes, gayon din sa pamilya nito. Binigyan niya ako ng malaking kaha ng posporo. Samantalang si Charlie naman ay binigyan niya ng sulo at nagwika. Takot ang mga manlalayog sa apoy. Posibleng nangangamba silang matupok ng apoy ang kanilang mga buhok. Kaya kung gusto niyong mapatay ang mga manlalayog, ay kailangan ninyo silang masunog gamit ang apoy na yan. Buong puso naming tinanggap ang mga pangontrang ibinigay ni Mang Lando at bumalik na kami sa aming bahay. Inobserbahan kong mabuti sa araw-araw si Lourdes nun. May ilang beses ko na rin siyang nahuhuling kumakapit at lumilingkis kay Charlie. Mabuti na lang at hindi nagpapadala sa tukso ang asawa ko. Iniisip pa rin niya ang kapakanan ko kaya minabuti niyang dumistansya kay Lourdes nun. Bagay na hindi nito matanggap. Isang araw ay nagawi na naman sa bahay namin ang aking mga magulang. At naibalita ng nanay ko na habang bumabiyahe sila, ay may namataan sila sa gawing kakahuyan na figura umano ng isang tao. Medyo malayo sila sa direksyon nito pero natanaw nila na isa yung babae at tila may nilalantakang kung anong bagay. Sinipat nilang mag-asawa kung anong ginagawa nito at laking gulat na lamang nila na pagharap ng babae ay punong-puno ng dugo ang mukha nito at ang mahabang buhok nito ay naliligo din sa dugo. Nanlilisik ang mga nagbabagang mga mata. Nangingintab ang buong katawan sa langis nun. Mabuti na lamang at hindi sila nito napansin. Nagpasalamat naman kaming mag-asawa at walang nangyaring masama sa mga magulang ko nun. Bandang 7:00 na noon ng gabi at nabahala kami na baka abuti na naman ang hating gabi sa daan ng aking mga magulang. Kaya naisip namin na pabalikin na sila sa kanilang bahay. Pero laking gulat ko nang sinabi ng aking ama na wala akong dapat ikabahala dahil nasa bahay nila mga tiyo at tiyahin ko. Kaya may makakasama sa buong magdamag ang aking dalawang kapatid noon. Nakahinga naman kaming maluwag ng asawa ko. Kung kaya't doon na muna namin pinagpalipas ng buong magdamag ang aking mga magulang bago sila umuwi sa kinabukasan. Nung sumunod na araw ay naninibago ako dahil hindi bumibisita sa bahay si Lourdes. Sumapit naman ang isang gabi na hindi ako makatulog. Napakamaalinsangan ng buong paligid sa pakiramdam ko. Pabaling-baling ako sa higaan at hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga kaluskos na nagmumula sa bubungan ng bahay. Naalarma ako at hindi ko na magawang ipikit ang aking mga mata. Ginising ko si Charlie. Pabulong kong sinabi sa kanya ang mga naririnig kong kaluskos mula sa bubong ng bahay nun. Nakiramdam kami mag-asawa. Pinakinggan naming mabuti at patuloy pa rin ang pagkaluskos hanggang sa biglang may kung anong kumalabog
na bumagsak sa may lupa sa labas ng bahay. Nagmamadali si Charlie na kumuha ng itak sa may kusina. Sinabihan niya akong manatili sa kama habang inaalam niya sa labas ng bahay kung anong bagay ang bumagsak doon. Sumang-ayon naman ako sa kanya, kahit medyo kinakabahan ako. Maingat siyang lumabas ng bahay bitbit ang gasera. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa aming silid tulugan at nabanggit niya na wala siyang inabutang anumang nilalang sa labas ng bahay. Hinayaan na lamang namin ang nangyari pero hindi na kami nakatulog ng maayos nun hanggang sa sumapit ng umaga. Tumagal pa ng ilang araw at hindi pa rin nagpapakita sa aming mag-asawa si Lourdes. Kaya naman mas napanatag ang kalooban ko nun. Hanggang sa sumapit ang aking kabuanan. Isang gabi, humilab ng humilab ang tiyan ko. Hindi ko na makayanan ang kirot na nararamdaman ko na para bang anumang oras ay pwede nang lumabas ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na ako nakatiis at napasigaw ako nun. Ito naman ang naging dahilan para marinig ako ni Charlie. Lumabas siya ng bahay at tumawag siya ng tricycle driver. Agad kaming nagtungo sa ospital sa bayan kaso aabutin pa kami noon ng ilang oras bago makarating. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa noon ang sakit. Hindi pa man kami nakakalayo ng biglang masiraan ng sasakyan ng driver. Natirikan kami sa isang bakanting lote at medyo malayo-layo pa rin ang mga dumadaang sasakyan. Inalalayan na muna ako ni Charlie, gayon din ng driver patungo sa may sakayan. Nang walang ano-ano, bigla na lamang may humarang sa aming isang babae. Walang iba, kundi si Lourdes. Halos mapasigaw ako sa sobrang gulat sa kanyang presensya nun. Hindi ko malaman kung paano niya nalaman na naroroon kami pero kinabahan ako. Dahil ibang-iba siya sa Lourdes na nakakasama o pumupunta sa bahay namin nun. Mahaba at buhaghag ang kanyang maitim at makapal na buhok. Mabaho ang kanyang amoy. "Lourdes, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Charlie. Ngumisi si Lourdes at binalingan niya ako ng tingin nun. Mukhang manganganak na si Bianca. Makakasagaba lamang ang batang dinadala niya sa pagmamahala natin, Charlie. Kaya kinakailangan ko na siyang iligpit. Walang ano-ano ay lalong nagbago ang kanyang muka. Nangulubot ito at tila galit na galit sa akin. Nakatitig ito sa namimilog kong tiyan. Humarang si Charlie sa harapan ko. "Lourdes, pakiusap. Huwag mong idama yung asawa at anak ko. Kung gusto mo ako makuha, ako na lang yung patayin mo." Subalit hindi nakinig si Lourdes nun. Biglang humaba ang kanyang buhok at pinuluputan ang katawan ng driver. Humihiyaw ang driver nun habang pilit na nagwawala. Walang ano-ano ay hinagis ni Lourdes itong driver na ito sa hindi kalayuan. Mula sa mga nasaksihan ko, napagtagpi-tagpi ko ang mga kwento ng aking mga magulang, lalo na ng kaibigan naming albularyo. Natiyak ko na si Lourdes ang babae na nakita ng mga magulang ko sa may kakahuyan nun. Nagmamadali kaming tumakas ni Charlie. Pero napuluputan ng buhok ang aking tigkabilang mga paa. Natumba ako sa lupa nun. Kinuha ko sa aking bulsa ang bertud ng rosas, gayon din ang kaha ng posporo. Kiniskisan ko yon at lumika ng apoy. Ibinigay ko kay Charlie ang posporo at hinarap niya si Lourdes nun. "Sige Lourdes,
Pahirapan at patayin mo ang asawa ko kung ayaw mong sunugin ko yung buong buhok mo. Napahiyaw ang nilalang sa sobrang takot nang ilabas ko ang birtud ng pulang rosas na yon. At nang makita niya ang posporong may ninggas ng apoy, huminto siya mula sa kanyang tinatatayuan. Charlie, sumama ka na sa akin kung gusto mong pakawalan ko si Bianca. Alam mo namang mga bata pa lang tayo, wala na akong ibang gusto kung hindi ikaw lang. Wala na akong ibang hinangad kung hindi ikaw lang. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ako ang piliin mo, kapalit ng kaligtasan ng asawa at anak mo. Pailing-iling akong humarap kay Charlie nun. Pero binitawan niya ang kaha ng posporo at unti-unti siyang lumapit kay Lourdes. Unti-unti namang natanggal at lumuwag ang mahabang pulupot ng buhok sa aking mga paa. Sinubukan kong damputin ang posporo bago ako bumangon. Naiiyak akong nakatingin kay Charlie habang yakap-yakap siya ni Lourdes. Sa pagkakataong yun ay nagtagumpay siya na maagaw ang asawa ko, pero ang mga kasunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang lumitaw na naman ang kanyang mahabang buhok sa likuran ng asawa ko. Lourdes, bitiwan mo yung asawa ko. Akin lamang ang asawa ko at ako lamang ang nagmamay-ari sa kanya. Wala nang iba. Kumalas sa pagkakayakap si Charlie. Itinulak niya si Lourdes pero nahawakan siya nito sa leeg, pero noong nakalapit ako sa kanila, sinindihan ko ang posporo at idinikit ko ang bertud ng pulang rosas sa hibla ng buhok ni Lourdes noon. Biglang natuyo ang hibla ng buhok nito. Kasunod noon ay itinapon ko ang posporo at mabilis na nagliyab ang kanyang mahaba at makapal na buhok. Sinuntok ni Charlie si Lourdes at pagkatapos noon ay kumalas siya sa pagkakahawak nito. Nilapitan ako ni Charlie at bahagya kaming umatras sa direksyon ni Lourdes para makaiwas sa sunog noon. Kitang-kita namin kung paano natupok ng apoy ang buong buhok ni Lourdes habang umaangil siya na naaagnas ang buong katawan. Naibsan ang sakit ng aking tiyan, pero hindi ko mapigilang mapaluha habang nakayakap sa asawa ko. Hindi ko akalaing nilamon ng kasakiman sa pagmamahal si Lourdes sa matinding interes niya kay Charlie. Tuluyan nang naging abo ang katawan ng manlalayog. At dahil doon ay napanatag na ang aming kalooban. Dahil sa wakas ay wala ng hadlang sa pagsasama namin ni Charlie. Tinulungan namin yung tricycle driver na hinagis ni Lourdes. Nagumpisa kaming maglakad hanggang sa may makita kaming isang tricycle driver pa. Huminto yung driver. Kaagad kaming sumakay sa tricycle patungo sa ospital sa bayan. Nung makarating kami sa ospital, sumulak na naman ang matinding pananakit ng tiyan ko. At yun na ang naging daan para makapanganak ako na maagap. Nailuwal ko ang isang malusog na sanggol. Walang paglagyan ng aming katuwaan nang masilayan namin ang aming mumunting anghel. Yun ang nagsilbing biyaya namin pagkatapos na maranasan ng mga hiwaga at kababalagan sa aming lugar. Sa kasalukuyan ay masaya kaming namumuhay ng simple. At hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang naganap na engkwentro ko sa isang makasariling manlalayog. Nakamuntik ng umagaw ng aking asawa at kumitil ng buhay namin. Ako po si Carlo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magpinsan noong magawi kami sa isang abandonadong bahay sa bahaging bukid
Tuwing bakasyon ay nagtutungo kami ng aking ina sa aming mga kamag-anak na nakatira sa baryo. Madalas kaming nagkikita ng kapinsan ko na si Roy. Umaakit kami sa puno ng mangga. Tumutulong kami sa bukid sa kanyang ama at kung minsan naman ay namamahinga kami at naglalatag ng banig sa damuhan. Si Roy ang pinakamalapit sa puso kong kapinsan. Parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon ako sa baryo, ay siya kaagad ang aking hinahanap. Dekada 80, nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon, nang mangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa aming buhay. Naglalakad kami sa gitna ng bukid. Bit-bit ko ang karit samantalang may sukbit namang itak si Roy. Tuwang-tuwa kaming nagkikwentuhan habang nilalanghap ang sariwang hangin at pinapakinggan ang mga huni ng ibon sa impapawid. Nasanay na kaming may dalang sandata noon sa baryo dahil marami na rin ang mga dayuhan, kaya nagdadala kami ng proteksyon. Normal na yon sa amin. Alam yan ng mga naninirahan sa probinsya, lalo na kapag malapit ka sa bundok o bukid. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, medyo nag-uumpisa ng magtakip silim nang mapadaan kami sa isang luma at abandonadong bahay malapit sa bukid. Napuno kami ng kuryosidad kaya tumalon kami sa bakuran at pumasok kami sa abandonadong bahay na yon. Hindi ko sukat akalaing may ganoon palang nakatirik na bahay malapit sa bukid. Hindi ko yun napansin nung bata pa ako. O baka nga hindi ko yun pinapansin dahil abala kami sa paglalaro ni Roy. At wala kaming ibang nasa isip kundi ang ibang bagay na mas magpapasaya sa amin noon. Paghahawak ko sa seradora, lumagitik ang pintuan. At nakita namin sa loob na napupuno ng alikabok at makakapal na sapot ng gagamba. Makailang beses akong napaubo at sinipon dahil sa matinding alikabok sa paligid nun. Pakiramdam ko noon ay napunta kami ng pinsan ko sa lumang panahon kung saan antigo ang lahat ng mga kagamitan. Naglakad kami sa loob ng bahay at napansin namin na talagang walang katao-tao sa loob nun. Sobrang tahimik at talagang nakakabingi. Naisip ko noon na baka nagawi na din sa lugar na yon ay yung ibang magsasaka pero malamang hindi sila nagtatagal dahil sa napakadumi ng bahay at walang magkaka-interes na magpalipas doon ng oras. Punong-puno naman ang matataas na damuhan sa labas ng bakuran. Ang tanging naririnig lamang namin sa paligid ay ang ihip ng hangin. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang kaming nakaamoy ng tila nabubulok nun. May sirasirang kawayang upuan at may mangilan-ngilang punit-punit na damit na nakasalampak sa lupa. Habang humahakbang ako ay papalakas ng papalakas ang matinding mahabahong amoy na yon. Medyo kinikilabutan na ako ng mga oras na yon. At binalak ko na din na kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Pinagpapawisan na ako ng malalamig. Nanlalamig na rin ang aking mga palad. Umakyat na sa batok ko ang matinding kilabot at dumadagundong na din sa kaba ang dibdib ko. Hindi na normal ang nararamdaman ko nun. Masama ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi pang karaniwan ng amoy. Gayon din ang aura ng buong bahay. Tila may kung ano o sino ang naninirahan sa lugar na yon. Hayop man o hindi. Hindi maganda sa pakiramdam. Hindi naman ako naniniwala sa mga multo pero mas sigit pa doon ang mga naiisip ko. Hanggang sa napukaw ng aking atensyon. Huminto ako sa paglalakad nang may napansin akong isang bagay. Sa ilalim ng kama ay may isang kahon. Binuksan ko yon.
Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, meron akong nakita o meron kaming nakita nun na isang parte ng karne na naaagnas na. Hindi kami sigurado kung anong klaseng hayop ang karne na yon. Pero sa gulat ko ay nabitawan ko yon. Nagpagulong-gulong itong karne na ito sa lupa. Napasigaw ako sa sobrang kaba. Hinablot ko ang kamay ng aking pinsan at nagmamadali kaming lumabas ng bahay nun. Pero walang ano-ano ay biglang may sumalubong sa amin na isang malaki at itim na ibon. Na kung ako ang tatanungin, maihahalin tulad mo sa isang uwak. Bumagsak ito sa lupa. At ang mas nakapangilabot pa ng mga oras na yon, pagkabagsak nito, bigla itong bumangon. Pagkabangon niya, Sir Seth, nagulat kami at nagtaka. Nang pagkatayo nito ay naging isa itong babaeng walang saplot. Makapal ang buhok, nangingintab at nangingitim ang buong katawan. Napakisap mata ako nun. Napaisip pa ako na baka namamalikmata lamang ako. Pero hindi. Kitang-kita din ng pinsan ko yon. Walang ano-ano ay nagmadali itong tumakbo palapit sa aming dalawa. Doon ay kinuha ko yung aking patalim. Hinampas ko yun sa kanyang kamay. Umatras ang babae pero hindi nagtagal ay biglang may umumbok sa may lupa sa aming pagitan. Hindi namin alam kung naiengkanto ba kami nun. Pero sa gulat ni Roy, nilabas niya ang kanyang itak. At kahit hindi kami nakakatiyak sa aming mga nakikita, hinanda namin ang aming mga sarili. Mas nanaisin naming lumaban kaysa mamatay na wala man lamang kaming nagawa para iligtas yung buhay namin nun. Nagpatuloy ang pagumbok ng lupa na yon. At sa maniwala man kayo sa hindi, bigla itong bumuka at tumambad sa aming harapan mula doon. Ang isa pang madungis na lalaking nangingintab sa langis ang maiitim at makapal na balat. Mahaba ang dila nito na parang sa unang tingin mo ay isang malaking bayawak. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari nun. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas sa engkwentro pero binalak na lamang naming depensa ng aming sarili dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Walang ano-ano, yung nilalang na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bigla na lamang itong dumiretsyong tuloy-tuloy palapit sa amin. Napaatras kami pero naabot niya pa rin at nagalusan ang braso ni Roy. Kasabay noon ay hindi nagdalawang isip si Roy na iwasiwas ang kanyang itak noon. Dahilan para matamaan din ang nilalang na ito sa braso niya. Hindi naman masyadong gumaon ang talim ng itak at tila nakaskasan lamang o nagalusan lamang ang lalaking yon. Doon ko na naalala ang kwento sa akin ng tiyuhin ko nung nasa elementarya pa lamang ako. Nabanggit niya sa akin na may mga nilalang na tinatawag na abwak na may meste at kumakain ng mga tao sa bukid. Akala ko talaga gawa-gawa lamang ang kwentong yon. Lumilitaw umano sila sa tuwing sumasapit ang takip silim. Hinuhukay nila ang lupa at doon mismo sumusuot para makahanap ng mabibiktima nila. Medyo makapal at matigas sumano ang kanilang mga balat, kung kaya't tanging ang matatalas na mga patalim at ilang tabak lamang ang pwedeng makapatay doon. Sa puntong yun ay hinawakan kong mabuti ang aking karit.
Naisip ko na kung ano man ang mangyayari, kahit na bata ako ay tatagpasin ko ang ulo ng lalaki para matuluyan ko itong mapatay para makaligtas kami. Tinulungan ko si Roy, pero biglang humarang sa harapan ko ang babae. Mabilis niya akong inumbayan ng kung anumang tumama sa akin nun. Tinamaan ako sa muka. Nakaramdam ako ng pagsipa bago ako napahampas sa may pintuan ng abandonadong bahay. Mabuti na lamang at hindi ko tuluyang nabitawan ang karit. Naaamoy ko ang nakakasulasok niyang amoy at halos mapasuka ako pero pinigilan ko na lamang ang sikmura ko noon. Hinablot niya ang dulo ng damit ko. Bahagya akong itinaas habang nanggagalaiti ang kanyang mga pangil noon. Hinawakan ko ang karit. Isinaksak sa kanyang dibdib. Nagulat na lamang ang babae at sumigaw. Lalo na nang maibaon ko ang talim ng karit na yon sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam ko kung paano tumalsik ang dugo sa mukha ko noon. Amoy na amoy ko din na kahit mismong ang kanyang mga dugo. Malansa. Lalo ko pang ibinaon at mas pinag-ibayo ang pagsaksak hanggang sa tuluyang tumirik ang mga mata ng babae at malagutan siya ng hininga. Nabitawan niya ako noon. Bumagsak siya sa lupa. Binunot ko mula sa kanyang dibdib ang karit na yon. Kumalat sa buong lupa yung dugo niya. Hindi ko na ininda ang mabahong amoy. Ang mahalaga ng mga oras na yon ay mapatay namin ang mga nilalang na gusto kaming patayin. At makaalis kami sa lugar na yon at makaligtas ng buhay. Lumingon ako sa gawing kanan. Nakita ko naman na nangihina na ang pinsan ko habang nakikipagbuno sa lalaki. Pilit siya nitong hinihila patungo sa ilalim ng lupa kaya naman lumundag ako sa kanilang dalawa. Hinila ko ang tigkabilang braso ni Roy habang nakikipagtitigan ng masama sa lalaki. Ginamit ko ang natitirang lakas hanggang sa mahila ko paitaas si Roy nun. Nawalan kami ng balanse at nakasulampa kami sa lupa. Kasabay noon ay nawalan ng malay ang pinsan ko. Bigla namang bumalik galing sa lupa ang nilalang. Tumayo ito. Hinarangan ko ang pinsan ko at hinarap ko ang nilalang na yon. Mahahaba ang bias niya. Dumudulas ang aking mga kamay sa tuwing humahawak ako sa balat na yon. Natatamaan ako ng pag-atake niya. Hinihampas ako sa dingding ng bahay. Halos mahilo ako sa sobrang lakas ng pagkakahampas ko noon. Nakakaramdam na ako ng pagkasakit ng likuran. Lalong-lalo na ang aking tagiliran. Pakiramdam ko ay nabalian na ako ng mga buto pero ayoko pa ring sumuko dahil magiging katapusan na ng buhay namin. Kung hahayaan ko na lamang na ganun-ganun na lamang kami ng nilalang na yon. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang lumapit. Nakaramdam ako ng hapdi sa balikat ko. Napasigaw ako sa kirot nun. Lumabas ang patak ng dugo buhat sa nagdurugo kong balikat. Hinawakan ko siya sa mukha. Kamuntik na niyang baliin ang mga daliri ko. Pero naabot ko pa rin ang karit at isinaksak sa kanyang leeg nun. Kahit na nagdudugo na rin siya ay hindi pa rin siya tumitigil. Pinagsusuntok ko siya sa mukha. Tinadyakan ko ng paulit-ulit hanggang sa mapaluhod ito. Kinuha ko ang karit at malakas na tinagpas ang leeg niya nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, tumalsik ang ulo nito sa labas ng bahay. Paika-ika akong naglakad. Pinagmasdan kong mabuti ang pugot na ulo na yon. Tila ba napapaisip ako na aswang ba talaga yung nakalaban namin?
Dahil kung tao lamang yun, Sir Seth, malamang sa malamang, makukulong ako sa batang edad nun. Dilat na dilat ang mga mata habang nakalawit ang nakalabas na dila sa bibig ng nilalang na yon. Nangilabot ako at napangiwi sa anyo nito, pero kahit papano, nakahinga ako ng maayos dahil nakaligtas ako sa kamatayan. Lumapit ako sa pinsan ko. Inalog-alog siya ng pagkalakas-lakas kung kaya't nagising siya. Anong nangyari? Nasaan na sila? Tanong niya habang pupungas-pungas na pinagmamasdan ng buong paligid. Inalalayan ko siyang makabangon bago ako tumugon sa kanya. Patay na. Manghang-mangha sa akin si Roy bago kami lumabas ng bahay. Nagmamadali kaming naglakad sa kahabaan ng bukid at hindi man lamang kami lumingon sa luma at abandonadong bahay na yon. Ang nasa isip namin nun, kailangan naming umuwi kaagad para magsumbong. At isa pa, hindi namin alam kung meron pa bang kasamang paparating ang mga ito. Hindi pa man kami sumasapit sa mga kabahayan, ay may natanaw kaming umbok ng lupa sa hindi kalayuan. Walang ano-ano ay merong lumabas dito. Papalapit ng papalapit ang naturang nilalang sa ilalim ng lupa. Kung kaya't humanda kami sa paglitaw nito sa aming harapan. Doon ay biglang may bumulusok palabas na lalaki nun. Pinagtulungan naming pagbubunuin ng nilalang. Nahirapan kami sa sobrang tigas ng balat nito. Pero hindi kami sumuko sa pagsaksak gamit ang tabak at karit nun. Hanggang sa naging duguan na ito. Lumabas sa kung saan saang bahagi namin tinabaan ng dugo niya. Sa katapus-tapusan, bigla itong nawalan ng malay. Matapos ang huling engkwentro namin ay nag-umpisa na kaming maglakad. Sigaw kami ng sigaw na sakaling may mabigay sa amin ng tulong o may makarinig man lamang. Wala man lamang kaming natatanaw na kabahayan buhat sa aming kinaroroonan. Sumasakit na ang ulo ko noon. Kumikirot na rin ang mga sariwang sugat sa katawan ko. Malayo-layo na rin ang aming nilakad bago kami nakabalik sa bahay. Pagkakita pa lamang sa akin ng nanay ko at mga kapitbahay, lalong-lalo na mga magulang ni Roy. Dali-dali silang lumapit sa amin at tinanong kung ano ang nangyari. Isinalaysay naming magpinsan ng buong nangyari noon. Mangyak-ngyak siyang naghanda ng maligamgam na tubig sa palanggana at iba pang kagamitan sa panggagamot para magamot ang sugat namin. Habang nilalapatan kami ng gamot ay ipiniliwanag sa amin ng tatay ni Roy ang naganap noong ilang taon na ang nakakaraan. Batay sa kwento niya, maraming mga dayo ang dumating sa kanilang baryo at sa pagdami ng mga tao noon, nagsipaglabasan ang mga nilalang sa bukid. Kumitil umano sila ng maraming magsasaka. Gayun din ang ibang tao kaya naman hindi na nagpapaabot ng gabi ang mga residente at mga magsasaka sa bukid. Lalo pat nakakakita sila ng mga nagkukumpulang mga uwak sa kalangitan. Ilang taon din umanong nagtitiis sa mga tao sa ganong uri ng kalbaryo. Mabuti na lamang umano at sa susunod na mga taon ay ipapasemento na rin ng mayor na sumasakop sa baryo ang ilang daan malapit sa bukid. Takot umano ang mga abwak sa sementadong daan. Hindi sila makakasuot sa ilalim ng lupa. Matapos ang pagroronda, nung gabing yon, nakarating sila doon sa bahay na tinuturo namin. Naabutan nila na kumpul-kumpul nga at maraming mga talsik ng dugo at mga halukay ng lupa sa paligid. Pero hindi na nila nakita pa ang katawan ng mga nilalang na nasagupa namin ng gabing yon. At para na rin sa kaligtasan namin nun,
ay lumipat na muna kami ng lugar. Pinatira kami doon sa lola ko sa mother side, kung saan nasa kabilang isla pa yon. Malayo sa mga nilalang na posible kaming balikan. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So, shoutout sa dalawang bagong miyembro, si Armelin Gaspay at Marjorie Disoyo. Salamat po sa inyo. Happy 2nd month kay Mayo 13 at John Ryan Perez. Happy 4th month, Amelin Asis. Happy 5th, Vincris Surmieda. Happy 6th, kay Zen. Happy 7th, Evelyn Bunganay. Happy 11th, Miss Crive and Aishel Aninon. Happy 13th, Mafi 23. Joseph Esteban and Ikay. Happy 14th, Theme Stories and Vlogs. Happy 16th, Zeus Paul Zaragoza and Moymoy Salahudin. Happy 19th, Jel Balasa and Alice Danoy. Happy 20th, Amado Obana, Janice. Happy 21st, Jillian Sibayan. Happy 22nd, Mabel JL. Happy 24th, Maricar M and Micaela Pulmones. Happy 25th, Eduardo Ed Sumang. Happy 26th, Marie Antoinette Motay and Andre. Happy 29th, Random, Miss J. Christine and Laina Santome. Happy 31st, Esel Bautista and happy 32nd, Tian Peralta. So nag-message naman, Sir, pa-shoutout lalo na sa tropa kong magaling uminom ng alak na sina Franz MJ Aquino, Mark Angelo Martinez, Mark Angelo Andres, DK Vos Fernandez, John Gabriel Balanag, Rod Carlo Peralta, Angel Eliza Felina, Eliza de la Cruz at sa mga magjowa na tropa ko na sila Irvin Albano at Charmel Joyce Alviar. May short message lang ako sa dalawang to. Maghihiwalay kayo, malangya kayo, lakas nyo mang trip sa aming di kasama ang bebe. Na nakuha ko loob nila na makinig sa inyo at nag-sub na rin sila Idol Lablats Boss from Lawag City, Ilocos Norte from Michael Luis Nicolas. Sir, shout out sa asawa ko na si Krista Cabal na may iPhone 15 Pro Max 256GB na fully paid. Kay Tiffany namin na pasaway at sa amo naming si Sasha, mahal ko kayong tatlo from Jacob Pogi. Salamat sir and will be your forever supporter. Sana all my iPhone 15. Yun. Sir, pabati naman po sa amin ang partner ko na sobrang bait at magandang babae para sa akin. Bi Ignacio, grabe sa napakakulit na baby namin na si Cairo. Sa tuwing intro niyo po ay dinadub niya. Lagi po kami nakikinig at halos napakinggan na po lahat ng kwento niyo. Happy 36th month or 3rd anniversary sa amin. Sorry sa lahat ng pagkakamali ko. Ginagawa ni Papa lahat para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Thank you and God bless. From Christian Tioxon, Nax. Sir, good morning. We started listening to your channel noong October 28 lang. Pa-Ilocos kami noon. Instead of music, channel mo na lang pinakinggan namin ng husband and my son. Kindly greet Mateo and Matthew. Mateo and Matthew Rotor. Please, thank you. From Maria Carisma. Thank you. Sir, pa-shoutout po sa next video. Isa po akong listener mo since 2021. Shoutout sa Garo at Lapi family from Rimuel El Garo. Kuya, pa-shoutout naman po si Ate Mariela. Kaka-birthday niya lang po, hindi po yun makatulog pag walang Thelmo, pero hinihinaan niya lang po ang volume pag nakikinig kami sa gabi kasi natatakot siya. From Mary Grace Rabino Ray. And last but not the least, magandang araw at sa lahat ng nakikinig sa mga story niyo mo ngayon. Pa-shoutout po ako si Elma Galo Lebrea from Lobing, August, Dipolog City na laging nakikinig. Salamat from Mimi Galo. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.